Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus mula ngayon at magpakailantaman. Aking mga iniibig na mga kapatid, kagalakan ng kaitaasan na ang bawat isa ay nagpapatuloy sa inyong paghakbang na kayo makatupad ng iyong mga tungkulin ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang wika ng dakilang Panginoon Hesus sa kanyang mga alagad, humayo kayo at ituro ninyo, ipangaral ninyo ang kaharian ng mga langit. Ito ay lagi nang binibitiwan ng kabatlayaan at ibinabahagi lagi na sa inyong pag-aaral sa loob ng patuan ng diwa. Ano ang pakahulugan sa inyo ng kaharian ng mga langit? At kung kayo mga alagad ng dakilang Panginoon sa panahon ito, paano nyo ibabahagi, ituro, ipangaral ang kaharian ng mga langit kung saan naroon ang mga tupang naliligaw, kung saan naroon ang nagkukulang ng karunungan, kung saan naroon ang kagaspangan ng gawi ng mga tao. Aking may iniibig na mga kapatid, kung bubuksan ninyo ang santong kasulatan, marami nakatitik doon kung saan halintulad ang kaharian ng mga langit o aking may iniibig na mga kapatid. At sa mula ninyong pag-aaral sa loob ng patro ng diway, bukas na ang inyong mga kaisipan, bukas na ang inyong mga diwa, bukas na ang inyong mga puso, kung gaano kadakila ang dakilang amang walang sawang nagbibigay ng kaaliwan at kabiyaan sa bawat isa sa inyo. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyo mga natutunan sa loob ng paturuan ng diway, itinuturo lagi na kung paano kayo maglingkod sa inyong mga kapwa. Kung paano kayo magbigay ng pag-ibig, hindi lamang sa mga nalalapit sa inyong mga puso, sa inyong kaibigan, talatigit na hanggang doon sa inyong mga kaaway. Kung kaya nga, nang dumating sa inyo ang kaharian ng langit, aking mga iniibig na mga kapatid, nagising ang inyong diwa, nagising ang inyong pananampalataya na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kailanman hindi kayo pababayaan sa inyong mga pangangailangan sa buhay na yaan o aking na iniibig na mga kapatid. Maraming pakahulugan na nakatitik sa santong kasulatan. Kung paano ninyo makikita ang kaharian ng langit o aking na iniibig na mga kapatid. Sa mga payak na paliwanag, sa mga payak na halimbawa na inyong nakikita sa inyong kapaligiran.
makikita ninyo ang kaharian ng langit. Ang nagugutom ba'y binibigyan ninyo ng pagkain? Binibigyan ba niyo ng damit ang mga hubad, aking mga iniibig na mga kapatid? Ang nauuhaw ba inyong pinapainom ng tubig? Inaaliw ba ninyo ang mga nalulumbay, aking mga iniibig na mga kapatid? Ito ay mga praktikal at mga payak na halimbawa na inyong nakikita at maging kayo man ay nabiging kasangkapan. Nagampanan ang tinatawag na kaharian ng mga langit sa lipunan ng mga hugis na inyong ginagalawan. Datapwat o aking na iniibig na mga kapatid, ang lahat ay pinapakita sa pamamagitan ng paggawa. Hindi lamang sinasambit ng inyong mga labi ang kabutihan. Ang kabutihan ay ibabahagi ninyo sa inyong kapwa. Hindi lamang sinasambit ang pag-ibig o aking na iniibig ng mga kapatid. Ito ay binabahagi ninyo sa inyong kapwa. Sapagkat ang pag-ibig ay nagbibigay pag-asa sa inyong kapwa na dati ay nanaluluoy sa kanilang pananampalataya nang dumating ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga kalagayan, nabuhay muli at nagising muli ang kanilang pagkakilala na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo, aking may iniibig na mga kapatid. Gampanan ninyo ang inyong mga tungkulin ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Gampanan ninyo ang mga tungkulin na walang pag-iimbot o aking nga iniibig na mga kapatid. Sapagat ang tungkulin yan ay pinagkatiwala sa inyo mga balikat. Marami nagsasabi na meron siyang tungkulin sa harapan ng dakilang Ama. Sabat na saan naroon ang kanyang puso o aking nga iniibig ng mga kapatid sapagkat ano ang wikas sa santong kasulatan? Ang ginawa ng iyong kanang kamay ay huwag malaman ng inyong kaliwang kamay. Aking mga iniibig na mga kapatid. Ang ginawa ng mga apostoles nung kanilang kapanahunan, nakasama ang dakilang Panginoon, katotohanan nga at katotohanan nga ang pagtalima nila sa mga utos ng dakilang Panginoon. Kailanman, ito ay ginagampanan nila ng buong puso't kaluluwa o aking mainiibig na mga kapatid. Sapagkat, sa kanilang pagkamasunurin o aking mainiibig na mga kapatid, nagtatamo sila at nagtatamo sila ng biyayang nagbibigay kaaliwan. Kaaliwan ng kanilang mga buong kaakuan, kaaliwan ng kanilang mga puso, ng kanilang mga espiritu, o aking mainiibig na mga kapatid. Hindi kayo naglilingkod at gumagawa upang paunlarin ang inyong mga laman. Sapagkat ang lahat na ginagawa niyang kabutihan, nagagalak at natutuwa ang mga espiritu sapagkat tumatalima kayo at tumatalima kayo sa utos ng dakilang Panginoon. O aking mainiibig na mga kapatid, ang panahon ito ay panahon ng paglilingkod sa inyong kapwa. Ito ang panahon kung saan ang karunungang makalangit ay naisasantabi sapagkat ang karunungang makalupa ang lagi nang namamayani o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ano ang pangangailangan ng tao sa kasalukuyan? Ano ang pangangailangan o aking mga iniibig na mga kapatid? Hindi na kabusugan ng espiritu, kundi ang kabusugan na ng laman o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung mapagtanto lamang ng tao ang mga kaganapan sa buhay na yan at papagsuri nila o aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang wikas sa santong kasulatan? Magalak kayo kung dumating man ang kabigatan sa inyong mga buhay. Subalit, sa isang nagkukulang ng karunungang makalangit, ano ang wika? Labis-labis na ang aking pagtitiis. Ito ang maririnig mo sa bibig ng mga kapatid. Sa kasalukuyan o aking mainiibig na mga kapatid.
At mayroon kayong may tutulong. Sa biyaya na pinagkaloob sa inyo ng dakilang Ama, puno-puno ang inyong mga puso ng kanyang pag-ibig. Punong-puno ang inyong mga palad ng fluido na nanggagaling sa kaitasan. Aking mga iniibig na mga kapatid, mayroong kayong magawa at mayroong kayong magagawa. Ang manalangin na walang patid sa harapan ng dakilang Ama. Huwag kayong malibang sa mga bagay na naririnig sa inyong kapaligiran. Huwag kayong malibang sa mga bagay na nagbibigay kasiyahan ng inyong mga mata o aking mga iniibig na mga kapatid. Libangin ninyo ang inyong mga sariling kakuan ang paghandog at pag-ambil ng panalangin na nanggagaling sa dalisay na puso sapagkat yan ang kailangan ng sanglibutan ito, ang kanyang awa at kahabagan. O aking mga iniibig na mga kapatid, huwag kayong maging tamad. Sa harapan ng dakilang Ama, huwag kayong magsawang manalangin sa harapan ng dakilang Ama. Huwag kayong magsawang gumanap ng mga tungkulin sa loob ng patro ng diwa. Huwag kayong magsawang maglingkod lagi na sa inyong kapwa, o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang paglilingkod sa kapwa ay kalugod-lugod at kaaya-ayang handog sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig ng mga kapatid, hari na ba? Kayo na lagi nang nakikinig sa mga kabatlyan, sa mga magagandang balitang walang sawang ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo, gantihan ninyo na makalangit na kabiyayaan na isang handog ninyo sa dakilang Ama na walang iba, kundi ihandog ninyo yung mga sariling kakuan na buong buo. Walang Diyos kapintasan sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat wala kayong ihandog sa harapan ng dakilang Ama, sapagkat ang langit ay sa Kanya, ang lupa ay sa Kanya. Anong ihandog ninyo kung hindi ang mga buong kakuan? Taglay ang kalinisan, taglay ang kasipagan, taglay ang pagkamatalimahin ng pagsunod ninyo sa mga utos at alintunin ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, magpatuloy kayo sa inyong paghakbang. Hanggat nariyan ang lakas sa inyong mga bisig, huwag kayong magsawang maghandog, gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa, sapagkat ang Diyos ay mabuti, gumawa kayo ng mabuti, sapagkat yan ang kalugod-lugod at kaaya-aya sa harapan ng dakilang Ama. Ang aking karagdagan, ang Ebanghelyo, ayon kay Apostol Mateo, Kapitulo 7, 18, 19, 20, 21. Pakibasa. Paliwanag o aking may iniibig na mga kapatid. Ano ang ibig sa santong kasulatan? Panginoon, Panginoon, sino ang karapat-dapat sa kaharian ng mga langit? Ang sagot ng dakilang Panginoon, ang nagtataglay ng kalinisan at kadalisayan ng puso o aking mga iniibig na mga kapatid. Hanggang dito ako. At muli kong iniiwan sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu na walang samalagana at maghari sa mga buong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Paalam, Pablo, Apostol. Sumainyo ang pag-ibig na walang hanggan, na lagi nang sumusubaybay sa bawat isang minamahal na anak at palaging masigla at malakas ang pagtupad ng tungkulin sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo,
ngayon at magpakailanman. Mga minamahal na anak, na may katungkulan sa harap ng Panginoon, naway mamalagi kayo nang may kalakasan at mamalagi kayo sa buhay na walang hanggan. Kayo'y lagi nang binibigyan ng pagkakataon upang inyong iwasan ang lahat ng kasamaan, sapagkat panahon ng mga minamahal kong mga anak na lumalaganap ay hindi naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Marami na sa lahat ng nilalang ang hindi nalalaman na ang Diyos ay isa lamang upang magbigay ng kalakasan sa bawat isang nilalang, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng kaalaman, karunungan, higit sa lahat ang biyaya na walang hanggan. Nasa umagang ito'y manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos upang kayo ay magkaroon ng palaging pag-asa sa Kanyang pangalan. Binibigyan kayo ng palaging salita ng Panginoon upang kayo ay lagi nang sumigla sa inyong tinanggap na karunungan, biyaya na walang hanggan, sapagkat kayo ang mga anak na may pag-asa sa araw-araw at magpakailanman. Magpakatatag kayo, mga minamahal kong mga anak, sapagkat namamalagi ang Panginoon na kayo'y laging pagkalooban ng maraming kapayapaan, maraming kaalaman, upang kayo'y laging mahinahon sa pagtanggap ng inyong biyaya na nagmumula sa Ama. Sapagkat ang Diyos ay hindi namimili kundi binibigay sa bawat isa na may marunong at malinis na kalooban at kaisipan upang kayo ay laging akayin sa Kanyang tamang daan patungo sa Kanyang kinaroroonan, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay iisa lamang. Ang Diyos ay nagbibigay at namamalagi sa mga kalakasan ng Kanyang minamahal na anak upang pagkaluban ng lahat ng tungkulin na maliwanag sa inyong mga puso't isipan damdamin sa oras-oras. At sa umagang ito'y magpasalamat kayo, magpuri, sapagkat siya lamang ang Diyos na nasa kaitaasan upang kayo'y tanyagan ng kaliwanagan ng pag-iisip sa lahat ng oras. Lalong-lalo na kayong mga anak, sa inyong mga paggising, sa inyong mga pagtulog, ay binabantayan ang bawat isa. Kung kayo na nga ang tunay na anak ng Diyos, na kumakalinga sa Kanyang pangalan, at kayo rin ay binibigyan at pinapahiwatigan ng lahat ng inyong kalooban upang natili sa inyo ang kapayapaan sa buong kapaligiran, sa buong sanglibutan, buong sandaigdigan. Magpasalamat kayo at mamalagi nawa kayo sa inyo ang kalakasan ng inyong mga kalooban, ang inyong tunay na buong katauhan upang kayo
ay malayo sa lahat ng kasagabalan, lalong-lalo na sa araw na ito. Magpuri kayo, magpasalamat, sapagkat binibigyan kayo ng lakas upang kayo'y tumayo at manindigan sa harap ng Panginoon. Ang lahat ng kanyang kalooban ay kanyang ibinibigay sa araw-araw. Magpasalamat kayo at magpuri sa oras na ito sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Tuklasin sa sulat ni Juan sa 5:1 hanggang 3. Pakibasa. Ito po yung nasulat sa Aklat ni Juan sa chapter 5, verse 1 hanggang 3. Sabi dito, pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at tumawag si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem ay may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. Maghari nawa sa inyo ang kalooban ng Diyos na may kapayapaan, kahinahunan sa oras na ito, sa pangalan ng Maestro Jesus na nagmumula sa kaitaasan. Sumainyo nawang lahat ang pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa man. Sumainyo nawa ang kapayapaan, ang pag-ibig, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalob sa lahat at bawat isa. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan pa man. Ipinagkahalo ng kaitaasan ang isang lakas at tiwanag niyan upang ang kalumbayan ng inyong mga kaluluwa at espiritu ay muling magkaroon ng kaligayahan, ng kagalakan sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat kalotohan ang aking sasabihin sa bawat isa. Sa kaharian ng dakilang Ama ay maraming tahanan. At bukas ang pintuan ng mga tahanang iyan sa mga taong nagnanais na kumatok upang makakuha ng kabiyayaan, ng kapayapaan, ng kapanghinaan, at higit sa lahat, maramdaman ang dakilang pag-ibig ng dakilang Ama. At sa bawat isang narito, sa bawat isa, papaano kayo makararating sa kaharian ng dakilang Ama, aking mga iniibig? Sino ang makararating sa kaharian ng dakilang Ama? Ang taong may malinis na mga kamay at dalisay, ng mga puso, nang may kabanalan sa kanilang mga sarili. Siya ang tunay na makararating sa kaharian
Siya ang tunay na makakasiyasat sa kaharian ng dakilang Ama. So, paano kinakailangang gawin ng isang ako upang kayo ay makarating at makasiyasat? Ano ang kinakailangang gawin? Sundin, tupdin ang aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat ang mga tao sa sanglibutan na ito ay nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon ng pagkakasala ng mga bagay ng mga naaayon sa laman. Hindi nila napapansin ang kanilang mga sarili, na sila ay unti-unting lumalayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa ay nagkakaroon ng mga bagay na hindi naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. At sa bawat isa na binigyan ng pagkakataon ng dakilang Ama, kayo na pinili sa karamihan, binigyan ng tungkulin sa inyong mga balikat mula pa ng una hanggang sa kasalukuyan. Ano ang kinakailangan gawin ng bawat isa? Ang tunay na panalangin, tunay na kawang gawa sa inyong kapwa, aking mga iniibig ng mga kapatid. Na kung saan ang bawat isa ay kinakailangan ng tapat at malinis na mga puso upang gumanap ng kanilang mga tungkulin sa pamamagitan ng patuloy na pagdarasal, panalangin, upang ang mga kaisipan, damdamin at kalooban ng bawat mag-aaral sa sanglibutan na ito ay mapalitan ng tunay na may pag-ibig, ng kapayapaan sa kanilang mga sarili. Ito ang kinakailangan ng bawat isa. Ang pagkakaisa, ang tapat at tunay na pananampalataya upang ang bawat isa ay hindi mangaligaw, matupok sa apoy, kundi bagkus kayo ay maligtas, magkaroon ng panibagong pag-asa, nakaramdam ng tunay na pag-ibig ng dakilang Ama. At sa bawat isang nahihirapan, magkakaroon ng kagulumihanan, ng takot, ng pangamba sa sanglibutan na ito. Alisin ninyo ang mga bagay nito, aking mga iniibig, sapagkat ito ay makahadlang sa inyong tungkulin, sa inyong harapan upang kayo ay gumanap sa harapan ng dakilang Ama. Panatilihin ninyo na kayo ay naroon sa kapayapaan, may kababaang loob, at higit sa lahat kaamuhan, upang sa gayon ang tungkulin na iyan ay inyong maisagawa, maibahagi, matupad ng buo at walang pag-aalinlangan. Sa bawat isa na binigyan ng mga ganitong tungkulin, naway ang pagpapatuloy ay naririyan sa inyong mga sarili. Naway ang bawat isa ay naroroon kung saan dumuon ang dakilang Panginoon, ang kanyang mga turo, kanyang mga halimbawa, mga salita at mga pag-aaral na ibinabahagi sa inyo sa pamamagitan ng mga banal na Espiritong mga atin. Naway hindi ninyo sana itong makalimutan, kundi bagkus ito ay matuno sa inyong mga sarili, maisagawa at maisanay at maisabuhay aking mga iniibig na mga kapatid. Kung magkagayon, kung ito ay inyong maisasagawa sa inyong mga sarili, kayo ay tunay
na makararating sa kaharian ng dakilang Ama. Kayo ay tunay na makakasiyasat, makakapasok sa tahanan na inihanda ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. Aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral. Ito ang panahon na kinakailangan ng bawat isa ay magkaroon ng pagkakaisa. Magkaroon ng tapat at tunay na pananampalataya. Nang may tunay na pag-ibig, hindi lamang sa inyong mga sarili, sa inyong kapwa, hanggang sa inyong mga kaaway. Ito ay palaging ibinibigay, binabanggit at ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Sapagkat marami ang nakalilimutan, nagkakaroon ng mga bagay na hindi kinakailangan upang kayo ay makapasok sa tahanan ng dakilang Panginoon. Ipinagkakalo, ibinibigay at banay-banay na ibinabahagi ng kaitaasan ng mga salitang ito. Hindi upang kayo ay magsawa, kundi kayo ay palalahanan, aking mga iniibig, ang mga kapatid. Panatilihin ninyong mapayapa ang bawat lakad ng inyong mga paa. Ang bawat pag-iisip na iyan, alisin ninyo ang mga bagay na mga paghihiwalay sa inyo sa dakilang Ama. At sa bawat puso ng aking mga iniibig na mga kapatid, ay panatilihin ninyo na kayo ay mapayapa ng may pag-ibig upang maisagawa ng bawat isa ang pagpili na sa inyo ay ibinahagi. Hindi kayo makararating sa harapan ng dakilang Ama kung punong-puno kayo ng mga bagay dito sa sanglibutan ito. Hindi ninyo maririnig ang mga salita kung kayo ay bingi sa sanglibutan na ito. Hindi ninyo malalaman, mauunawaan ang mga salita at katotohanan na yan kung sarado ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban upang tanggapin ng buo ang mga bagay na inihahanda ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. Nasa inyong likuran ang inyong Ama, aking mga iniibig ng mga kapatid. Nasa inyong harapan ang kanyang mga salita. Ano ang kinakailangan pang gawin ng kaitaasan sa bawat isa? Upang kayo ay mga tagumpay, aking mga iniibig ng mga kapatid. Sa mga tuwi dinanais ng kaitaasan ng inyong mga sarili, ay naririyan at inihahandog ng buong puso nang walang pag-aalinlangan na gumawa ng naaayon sa mga turo at halimbawa ng dakilang Panginoon, upang sa gayon ang bawat yapak, bawat pag-alakbay ng aking mga iniibig ay naroroon at tinatahak ang tunay na daan o landasin na itinuro ng dakilang Panginoon. Muli ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Naway ang bawat salita na ibinabahagi ng kaitaasan ay naririyan na ito ay inyong makuha at magamit sa inyong pag-alakbay. Muli ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang kababaang loob, ang siyang nawang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan. Ito ay ang aking ibinababa para sa lahat ng aking mga iniibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailan pa man. Sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay binababa ng ating dakilang Ama ang kanyang mga dakila at banal na salita nang upang sa gayon kayo ay mabasbasan. Ang inyong mga kaisipan ay mamulaklak
ang inyong mga kalooban ay gumaan at ang inyong mga puso ay kanyang mapuno ng kanyang pagmamahal. Gaya na kung paano kayo ay tinitignan niya, kayo ay kanyang hinihintay ng upang sa gayon siya rin ay ibabadin niyo ng inyong pagmamahal, ng inyong pag-iibig. Sa inyong mga buhay ay paano niyo nga ba na ibabalik ang kanyang pag-ibig na sa inyo ay naging biyaya? Paano ninyo nababalik ang pag-ibig na ito? Sa paraan ba ng inyong pananampalataya? Sa paraan ba ng inyong pag-aaral? Sa paraan ba ng bawat aksyon na inyong kinikilos dito sa lupa? Paano ninyo nawa mababalik ito sa ating dakilang Ama? Ito'y tanungin ninyo sa inyong mga sarili sapagkat katotohanan, ang ating dakilang Ama sa kanyang awa ay nagbigay ng isang katalinuhan sa lahat at bawat isa. Hindi niya nilikhang mangmang ang kanyang mga anak. Siya ay nagbigay dito ng isip. Siya ay nagbigay dito ng malay nang upang sa gayon sila ay makasuri ng kanilang mga kinakailangan, makasuri ng kung ano nga ang importante sa kanilang mga harapan at makasuri kung ano ang kanilang kinukulang sapagkat kayo'y binaba dito sa lupa ng ating dakilang Ama nang upang sa gayon mag-aral, nang upang sa gayon na kahit man katotohanan madilim, ang lupang ito, ang sanglibutang ito ay puno ng lilim. Ngunit tunay, kayo ay binaba niya sa madilim na lupain ito, sa maruming lupain na ito, nang upang sa gayon ang bagong pag-asa ay ang sumibol sa inyong mga buhay. Sapagkat ito ay isang pagkakataon ng lahat at bawat isa na ipakita sa ating dakilang Ama kung ano nga ang hinahanap niya. Ito ay nasa atin. Ngunit naway tanungin ninyo sa inyong mga sarili, ano nga ba nawa ang hinahanap ng isang dakilang Ama sa akin nang upang sa gayon ako ay makaabot sa kanyang kaharian sapagkat walang iba kundi kayo ang makakalaman kung ano ang inyong kinukulang, kung ano ang hinahanap sa inyo ng Ama, sapagkat noon pa man ang isang dakilang Ama ay nagsasagot ng inyong mga tanong, at noon pa nga, ito ay alam ninyo na. Ano nga ba ang aking kinukulang sa aking gawa? Ano nga ba ang aking kinukulang sa aking aksyon, sa aking pag-iisip, sa aking puso? Sapagkat hindi lamang panglaman ng kinukulang ng isang ako, naway maunawaan ninyo na sa laman ay hindi kayo magkukulang sapagkat ang Ama ay magbibigay at magbibigay ng kinakailangan ninyo, kundi magtingin kayo paloob. Ano nga ba ang kinukulang ng aking espiritu? Saan nga ba ito nagugutom? Saan nga ba ito nauuhaw? At naway, kung ito ay matanong ninyo sa inyong sarili, ay magtanong kayo sa Ama, sa ano nga bang paraan ako ay makakahanap ng aking kinauuhawan. Hanapin ninyo ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, nang upang sa gayon, magkaroon ng bunga ang inyong pananampalataya, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagsasakripisyo, sapagkat tunay, sa panahon na mahanap ninyo na ang inyong kinukulang, ay tunay, mahanap ninyo na din ang ating dakilang Ama at mahanap nyo na din ang pwesto ninyo, ang tahanan ninyo sa isang kalangitan. Linisin ninyo nawa lagi ang inyong buong ako nang upang sa gayon ang mabigay na biyaya ng ating dakilang Ama nang matulungan kayo patungo sa pag-aakyat, patungo sa kanyang kaharian ay inyong makuha ng malinis. Sapagkat hindi ninyo maaaring makuha ng buo, maaaring magamit ng mainam ang isang pag-aaral, ang isang biyaya kung hindi nga rin kayo malinis. Paano ninyo masasabi na malinis inyong matatanggap ang kanyang biyaya? Paano ninyo masasabi na magagamit ang kanyang biyaya sa isang malinis na paraan na kung paano tinuro ng isang Ama sapagkat naway magamit ninyo kung paano pinababa ng ating dakilang Ama ang kanyang biyaya
dito rin sa lupa. Sinabi niya na nga sa lahat at bawat isa na kung paano nga sa langit ay ganito rin sa lupa, na kung ano ang tinuro niya sa inyo sa kaitaasan ay naway ganito rin kayo sa kalupaan, na kung ano nga ang kanyang inutos sa kaitaasan ay naway ito ay matupad ng kung paano niya ito inutos dito sa lupain ito. Sapagkat kinakailangan ng lahat at bawat isa ang pagtitiwala na ito sa ating dakilang Ama. Hindi lamang kayo nawa mga karoon ng pananampalataya sapagkat kinakailangan nyo ito, sapagkat tunay, naway kayo'y mga karoon ng pananampalataya sapagkat kayo ang mayroong tunay na pananampalataya para sa Ama. Hanapin ninyo sa inyong mga sarili sa kung paano nga dapat magkakaroon ng pananampalataya, saan nga ba nagbubunga ang aking pagtitiwala para sa Ama, nang upang sa gayon masabi ninyo sa inyong mga sarili na ang inyong mga pananampalataya ay tunay matatag. Paano nga ba kayo magsasagot sa ating utos ng Ama na kung sinabi niya kayo ay lumipad? Paano nyo ito sasagutin sa inyong mga sarili? Kayo ba'y magtatanong, Ama, gaanong kalayo? O kayo ba'y magtatanong kung paano? Kayo ba'y magtatanong kung ito nga ba inyong makakaya? Magkaroon kayo ng isang pananampalataya sa Ama nang kung siya ay mag-uutos, kayo ay magtitiwalang magagawa ninyo ito. Sapagkat kung ito ay kanyang ninanais, ang isang langgam ay makakapaggalaw ng mga bundok. Kung ito ay kanyang ninanais, ang isang tao ay makakapaglangoy ng buong karagatan ng lupang ito. Mayroon ba kayong ganitong tiwala na upang sa gayon, kayo ay gagawa ng mga inuutos ng Ama ng mayroong tiwala sa kanyang matutupad kung ano ang kanyang nais? Sapagkat kinakailangan ninyo ito. Paano ninyo magagawa ang inyong tungkulin kung kayo ay mayroong takot na hindi ninyo ito magagawa? Kung kayo ay mayroong tiwala sa Ama, ito ay magaganap. Ngunit ang takot na hindi makapagawa ng tungkulin na hindi ito matutupad, katotohanan ito ay takot sa sariling pagkukulang. Kinikilala ninyo kung ano ang inyong kinukulang o aking mga iniibig na mga kapatid, kaya kayo ay natutukso ng mga pagdadalawang isip sa paggaganap ng tungkulin. Kayo ay natutukso ng inyong mga sariling pagkukulang, kaya tinatanong ko sa inyo, mayroon ba kayong tapang ng loob ng tanungin sa inyong mga sarili, ano nga ba ang aking pinagkukulang? Nang upang sa gayon kung ano ang nais ng Ama, ako ay makapagbigay sa Kanya. Sapagkat kailan na nga ba nagkulang ang Ama? Kailan na nga ba hindi nabigyan ng isang anak na kung ano ang kanyang ninanais? Kailan na nga ba kayo ay nayaan ng ating dakilang Ama nang upang sa gayon madapa lamang? Lagi niya nga binababa ang kanyang kamay nang upang sa gayon ng lahat ng kanyang mga anak na natisod ay muling tumayo. Kung ito man ay sabay-sabay, kung ito man ay kaagad-agad, ang tulong, ang kamay ng ating dakilang Ama ay lagi niyang inaabot sa kanyang anak, sapagkat ganito ang kanyang pagmamahal, ganito ito kalalim, ganito ito kalawak. Ngunit tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong mga pag-ibig ba ay kaysa lawak, kaysa lalim nito, nang upang sa gayon maamin ninyo sa inyong mga ako kung ano ang aking pinagkukulang, kung ano ang aking kinakailangang gawin nang upang sa gayon lahat ng aking pagkukulang ay maging buo. Sapagkat tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ang paglalakbay patungo sa pag-uunlad ng ating mga espiritu, pag-uunlad ng ating mga karunungan, pagiging tunay na puno ng pag-ibig ang ating mga puso, ay ang pagtatanggap na ang ating mga ako ay mayroong pagkukulang. Sapagkat, bakit pa nga ba kayo maghahanap
kung kayo ay wala na palang pinagkukulangan? Bakit pa ba kayo mag-uunlad ng inyong mga sarili kung kayo ay wala ng pinagkukulangan? Ni bakit kayo ibababa ng ating dakilang Ama sa lupa kung kayo nga ay walang tungkuling kinakailangang gampanan? Kung kayo ay walang kinakailangan mapag-aralan sapagkat ang kalupaan ay binigay na biyaya sa lahat at bawat isa na mayroong tungkulin na maging paaralan. Kayo ay mag-aral o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ganito nga ang tungkulin ng isang anak ng Kristo. Ganito nga ang tungkulin ng isang estudyante ng banal, na mag-aral, na magpaunlad ng inyong mga karunungan, na maghanap ng paraan, sapagkat lahat ng mga paraan ay bibigay ng Ama ng upang sa gayon ang isang anak ay makapagdanas ng kabanalan, makapaglasa ng kanyang pag-ibig, at higit pa nga rito ay magkaroon ng kapayapaan sa kanyang kalooban. Paano ninyo makukuha ang kapayapaan kung ang inyong pagkatao ay hindi buong nakatungo sa Ama at hindi nga buong nakakapagdanas ng kanyang kabanalan at ng kanyang pag-ibig? Tunay, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang takot, ang kahinaan, at ang lahat at bawat isang inyong inaakalang inyong kinukulang, ito nga ay dulot ng sanglibutang ito na naway bitawan ninyo, sapagkat kung inyong kaisipan, ang inyong puso, ang inyong kalooban ay nakutungo lamang sa Ama, ay tunay ang inyong mga amo, ito'y magiging isa lamang. Ito ay magiging ang ating Amang mapagmahal lamang, sapagkat kayo'y nahati ng sanglibutan at ang ating Ama. Ngunit tunay, hindi nga naway mahati. Hindi ito karapat-dapat na mahati ang isang puso, na mahati ang isang espiritu, sapagkat mayroon lamang kayong iisang puso, mayroon lamang kayong iisang espiritu, at kayo ay ang magdedesisyon sa inyong mga sarili kung saan nga kayo naway tutungo nang upang sa gayon ito ay maging inyong amo. Ngunit ang bawat pagpipilian ninyo ay magkakaroon ng isang sakripisyo. Kinakailangan ninyo maghandog ng inyong mga bahagi ng upang sa gayon matupad ang kalooban ng bawat amo. Ngunit naway maunawaan ninyo sa inyong mga sarili kung ano ang makukuha ninyo, kung ano ang matatanim ninyo sa inyong mga puso, sa inyong mga espiritu, kung sinong amo ang inyong mapipili. Naway ang Ama ay ang mapili ninyo, sapagkat tunay, dito ninyo mahanap ang kapayapaang lubos, kapayapaang walang katapusan, na naway hindi kayo maapektuhan, naway hindi kayo matawag ng sanglibutang ito ng dahil sa inyong takot, ng dahil sa kahinaan. At sa muli ang pag-ibig at kapayapaan ay ang aking iniiwan para sa lahat at bawat isang naririto. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Juan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang liwanag ay tunay ngang nanggagaling sa kaitaasan upang sa gayon ang bawat isa ay mayungyungan at maibigay ang tunay na kalinisan
sapagkat ito ang nararapat sa bawat isang nananalangin, sumasamba sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang liwanag ay tunay ngang nakapag-aalis ng mga karumihan ng bawat isa. Kung sa kanyang pananalangin ay tunay nga niyang ipinagkakaloob ang kanyang kabuuan. Upang sa gayon, ang kanyang kaakuan ay tunay ngang makapaglinis at tunay ngang magkaroon pa ng pagkakataon na siya ay makaganap ng buong puso sa kanyang tungkulin na sinumpaan buhat panuuna. Mapalad ang bawat isa na lagi nang naririto, nakaririnig ng mga salita ng dakilang Panginoon buhat panuuna. Subalit kung nalimutan, nagbibigay din ng kaparaanan upang sa gayon, huwag ninyong malimutan sapagkat nagsusugo ang dakilang Panginoon sa Kanya, sa inyo dito sa kapatagan ng lupa, ang mga banal na espiritu na tunay ngang nagbibigay ng kabuuan upang sa inyong pag-aaral, malinang ninyo ang inyong mga sarili na ang lahat ng kakulangan ng inyong mga kaakuan ay tunay nga ninyong mapunan. Ang paglilinis ay tunay mang mahalaga sa bawat isa, sapagkat hindi kayo makararating sa harapan ng dakilang Panginoon kung ang karumihan ay naririyan pa sa inyong kabuuan. Mapalad kayo sapagkat ang Diyos ay lagi nang nagbibigay ng kaparaanan, pag-asa, at lahat ng biyaya ay inihahatag sa inyong harapan upang kayo ang mamimili. Kayo ang tunay na magdadala ng kanyang ebanghelyo sapagkat kayo'y pinili sa karamihan. Ang bawat isa ay may tungkulin. Ang bawat isa ay gagawa at gagawa sa kanyang pangalan. Magpatuloy ang bawat isa. Huwag kayong manghina. Huwag kayong maging tamad. Huwag kayong magkaroon pa ng pagdadalawang isip. Ibigay ninyo ang tunay niyang inyong kabuuan sapagkat ang inyong mga espiritu ang tunay ngang nangangailangan upang sa gayon, kung ito ay inyong mapakain, inyo itong mapainom, tunay ngang ang kanyang espiritu ay tunay ngang makawawala sa lamang ito. Kaya nga sa bawat isa laging pinaaalala, kung kayo man ay naghihina,
Manalangin kayo ng taos-puso ng walang patid, sapagkat ito ang nararapat upang sa inyong kapaligiran ay mawala ang kadiliman, lalo't higit na makapagbibigay sa inyo ng kagulumihanan. Kayo na lagi ng tinuturuan, alam ninyo kung papaano ninyo iwawaksi ang sanlibutan. Tunay nga na hindi ninyo mabibigyan ng kabuuan ng inyong sarili kung lagi kayong nakatingin sa inyong kapaligiran, sapagkat ang kahinaan ay lagi nang nasa sa inyo, sapagkat lagi nang pinaalala, buuin ang inyong kabuuan, buuin ang inyong mga sarili upang sa gayon sa pagtupad ng inyong tungkulin ay tunay nga ninyong maibigay sa inyong kapwa ang dapat ninyong ibigay. Huwag kayong magdalawang isip na magbigay ng inyong mga kamay, sapagkat ito ang panahon na kinakailangan, sapagkat marami ang nahihirapan, marami ang umiiyak, marami ang nananalangin. Subalit, kayo ang binigyan ng pagkakataon. Ibigay ninyo ang inyong mga kamay. Ibigay ninyo ang inyong mga panalangin sa inyong kapwa na nangangailangan. Ang katalinuhan ay nasa sa inyo na. Ang paggawa ay kinakailangan. Maging magpakumbaba kayo sa inyong sarili upang sa gayon matupad ninyo ang inyong mga tungkulin na sinumpaan, na kayo'y maglilingkod at hindi kayo paglilingkuran. Mag-aral na maigi. Kung kayo'y nakapag-aral sa sanlibutan, asamin ninyo ang aralin sa kaitaasan. Sapagkat marami pang pintuan ang tunay ngang bubuksan at hindi ito nakakaila sa inyo sapagkat kayo'y pumaparoon sa paaralan ng dakilang Panginoon. Tunay nga, kung iyahambing ninyo ang kagandahan ng sanlibutan o ang kagandahan na nauukol sa kaitaasan, lubhang hindi kaaya-aya sa paningin ng dakilang Panginoon na kung kayo'y laging naririto sa sanlibutan, kayo ay tunay ngang mahihirapan. Tunay nga ang inyong mga espiritu ay hindi nga makauunlad sapagkat ang inyong ako ay lagi nang naririto sa kapatagan ng lupa. Kayo na pinili, alam ninyo kung papaano kayo aakyat, kung papaano kayo tinuturuan. Ang paaralan ng dakilang Panginoon ay tunay ngang laging nakabukas sa mag-aaral. Asamin ninyo na mas marami pa kayong matutunan sapagkat ang katotohanan ay nasa kaitaasan at wala rito sa kapatagan ng lupa. Ang liwanag na nanggagaling sa kaitaasan
ang tunay na magkakaroon sa inyo ng kapayapaan. Kapayapaan na tunay ang inyong daramdamin o iaangkinin sa inyong mga sarili upang kayo ay gumawa at gumawa ng mabubuting gawa sa inyong kapwa. Hindi lamang sa inyong sarili, bagkus hanggang sa inyong kaaway. Magpatawad ang bawat isa kung sakali man kayo ay nabigyan ng kasakitan ng inyong kapwa. Magbigay kayo, magpatawad kayo, sapagkat ang tao sa kasalukuyan ay hindi makatarungan. Ang tao sa kasalukuyan mapag-imbot. Ang tao sa kasalukuyan ay makasarili at hindi nagbibigay, hindi nagkakaroon ng pag-ibig sa kanyang kapwa. Kaya nga sa inyong paglalakbay dito sa kapatagan ng lupa, lagi kayong naririto upang gampanan ng inyong tungkulin. Maging mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon. Bigyan man kayo na masasakit na salita, huwag ninyo itong damdamin sapagkat ang ibinababa ay itinataas. Kaya nga sa inyong pag-aaral, maging matagumpay nawa ang bawat isa upang sa gayon ang inyong mga espiritu ay magtagumpay patungo sa dakilang Panginoon na tunay nga ang pagbibigay ng buhay na walang hanggan na kanyang pinangako ay tunay ngang sa inyo at tunay ngang papa sa inyo sapagkat kayo ang tumutupad, kayo ang nagbibigay ng mga salita na nauukol sa kaitaasan. Ipamahagi ang inyong natutunan sa paaralan ng diwa. Ibigay ninyo ng kabuuan. Ibigay ninyo ng maliwanag sapagkat ibinigay sa inyo ng dakilang Panginoon ang lahat ng salita upang sa kalaliman ito'y inyong maisagawa na nauukol sa kaitaasan na ito ay inyong maibigay sa inyong kapwa ng malinaw at walang karagdagan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay pag-ibig. Ang salita ng Diyos ang tunay ngang makapagbibigay ng pag-asa, nakapagbibigay ng tunay na kapayapaan sa bawat isa. Magpatuloy ang bawat isa sa inyo na tunay ngang nag-aadhika na makarating din sa paanan ng dakilang Panginoon na mayroong kalinisan at kabanalan. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan paman. Aking ang mga iniibig ng mga kapatid. Sa bawat pagkakataon na tulad nito inuway ang inyong mga tainga at ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na iisa lamang ang hangarin.
ang makapaglingkod ng buo sa harapan ng dakilang Panginoon. Na anumang alitagatain ng inyong mga kaisipan sa inyong mga tahanan hanggang sa labas ay maiwan. At ang inyong mga puso'y narito upang makapaglingkod ng buo sa kanyang harapan. Na ang bawat karunungang ibinababa ay tatanggapin ng buo ng inyong mga puso. At ang bawat hatol at gabay ay gagawin ng inyong mga kabuuan ng walang pag-alinlangan sapagkat tunay ng salita ng Panginoon ang bubuhay sa bawat pananampalatayang patay sa inyong mga kalagayan at siya ring magbibigay ng kabusugan sa bawat pag-aaral, pagpipigati na kayo ay nakakaramdam ng pagkauhaw at pagkagutom. Sa salita ng Panginoon, kayo'y makakaramdam ng kabusugan. Kaya nga't kayo'y parito, patuloy na pinagkakaloban ng kanyang mga salita, aking mga iniibig, upang huwag mawaglit ang inyong mga isip sa mga bagay na walang kabuluhan sa harapan ng dakilang Ama. Kung di kayo'y naririto, pinupuno ng kanyang kaluwalhatian, upang sa muling pagkakataon maalala ng inyong mga espiritu na kayo'y kabahagi ng dakilang Panginoon sa kanyang sakahan. Kaya't kayo'y naririto, aking mga inibig, hindi lamang upang tumanggap ng kanyang salita, upang linisin din ang inyong mga puso at espiritu, na anumang naimbak dyan sa loob ng isang linggo, ay muling makaramdam ng kaluwalhatian at ng kapayapaan mula sa dakilang Panginoon. At naway sa bawat pagbibigay ng kanyang kaluwalhatian, aking mga iniibig, naway itong inyong mapagyaman sa inyong mga kalagayan. Hindi upang sa inyong paglabas sa kanyang tahanan muli kayong babalik sa nakagawian, kung hindi kayo nagpapatuloy gumagawa at tumatanggap ng kanyang kaluwalhatian at ang kalinisan ay nananatili sa inyong harapan. Sapagkat gaano man ang pagtawag ng kaitasan na aking mga iniibig, kung ang inyong mga puso'y nananatili sa sanglibutang ito, sa ano ilalahad ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa inyong mga puso. Maliban na kayo'y matutong tumanggap ng buo ng kanyang salita at ito din ang inyong igagalaw sa sanglibutang ito. At ang inyong mga espiritu'y nananatiling nagsisipag-aral sa kanyang salita, sa kanyang kalihiman, sa kanyang ebanghelyo. Ay doon lamang madarama ng inyong mga kabuang tunay ang kapayapaan at kaluwalhatian sa dakilang Ama. At bago ako magpatuloy, naway pagmasdan ito ng mata ng mundo na inilalahat sa bawat palad ng bawat isa sa inyo na muling nagkaloob ng kanilang dakilang korasan sa harapan ng dakilang Panginoon. Obediente, ang bahagi ng Panginoon na patuloy na pinagkakaloob sa inyo, aking mga iniibig. Naway maging gabay ng inyong mga puso sa bawat pagpili ng inyong mga iginagawi, na kayo'y mananatiling kumikilos na sumusunod sa kanyang salita, sa kanyang pag-ibig. Ng inyong paglilingkod sa dakilang Panginoon ay hindi lamang nagtatapos sa inyong pagparito, sa inyong mga luklukang yaon na kayo'y nakikinig sa kanyang mabuting balita. Kung hindi ang bawat bahagi ng katuwiran ng Diyos ay inyong magamit sa bawat aspeto ng inyong pamumuhay sa sanglibutang ito, sa inyong pakikipagkapwa, sa inyong pagsinob sa inyong pamilya, sa bawat pagkakataon na kayo inahahinan
ng pag-aaral ay mananatili kayong sa kanyang salita, sa kanyang pag-ibig, na ito ang inyong ititindig sa larangan ng tao sa sanglibutang ito, upang ang inyong mga espiritu'y magsipagtagumpay sa kanyang pangako, sa kanyang layunin, at sa bawat pagkakataon na kayo'y pinagkakatiwalaan ng dakilang Panginoon sa kanyang kaharian, sa kanyang kalihiman, na kayo'y magiging kaisa sa pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo. Dito ko iiwan sa inyo ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito, at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y manatili ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Jeremias. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabahagi ngayon at magpakailan paman. Tunay nga, pangunawa sa buhay na hinaharap, ayon sa pag-aaral na ibinigay ng kaitaasan. Sapagkat tunay nga na ang bawat isa ay mag-aaral. Nandoon ang kabagsikan. Nandoon ang kababaang loob. Ngunit sa pangunawa, ayon sa pananampalataya, ay isa lamang ang aral na ibinigay ng dakilang Ama. Ayon sa inyong pamumuhay, nagkakaroon kayo ng paniniwala na ito ang nagbibigay sa inyo ng kabigatan sa buhay. Kabigatan sa pag-aaral na kung paano ang iba ay nalalayo sa katotohanan at ang iba ay tunay nga nagpapatuloy. Bumabangon ayon kasimulain ng pag-ibig na iminulat sa bawat isa. Mga inibig ko mga kapatid, maraming pag-aaral sa bawat sulok ay tunay nga na iba-iba ang nagiging pananaw. Mayroong mababaw, may katamtaman, at mayroong kalaliman na. Na ito, na kung saan man kayo igawi ng inyong mga pangyapak, ito ang inyong tinatanggap. Ngayon na bilang mag-aaral, nalalaman nyo na ayon sa kasulatan, nasa pamamagitan ng titik, kayo ay nabubuhay. Kaya nga't mayroong iba't ibang pag-aaral na ibinibigay sa bawat isa. Na kayo ay pinili sa ngayon na bilang isang mga espiritista. Na ano ba ang paniniwala ninyo sa pag-aaral sa espiritista? Kayo ba ay tulad din sa iba na mag-aaral na ang katotohanan ay inyong nilalayo sa inyong mga puso, o ang katotohanan na ayon sa pangunawa sa Espiritu ay inyong inaakap? Marahil magkakaiba ang inyong mga pananaw, ngunit iisa ang inyong pinanampalatayanan, ang dakilang Ama sa kaitaasan. Nasa pamamagitan ng Kristo, kayo ay inaaralan. Mga inibig kong mga kapatid, ang pag-aaral ay hindi lamang isang bukang bibig o nadarama na sa pamamagitan ng kasiyahan ng laman, kung hindi sa pamamagitan ng mga biyaya ng dakilang Panginoon. Ito ay inyong nagagampanan. Ito ay inyong nakikita sa pamamagitan ng biyaya mula sa kaitaasan na nagbibigay sa inyo ng patotoo. At dito, kayo'y dinadala sa isang malalim na pag-aaral. Ngunit, kung ang inyong pananaw
sa inyong pangitain ay tunay ngang nauukol lagi sa laman. Tunay nga, ang pag-aaral sa inyo ay hindi lalago kung hindi doon lamang kayo sa paniniwala. Mga inibig ko mga kapatid, ang Panginoon ay sinilang ayon sa pag-ibig. Kayo ba ay naging bukas na ang inyong mga puso sa pagtanggap sa mga gawain na sa inyo ibinigay ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon, ito ang maging pamuntayan ng inyong buhay na hindi kayo magiging sakim sa pamumuhay kung hindi ang pag-ibigay ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Mga inibig kong mga kapatid, marahil naunawa ng iba ang aking sa inyo isinasaysay. Maaaring iba ay tunay nga na nagdadalawang isip kung paano ang pag-aaral ayon sa Espiritu. Hindi lingid sa inyo ang pag-aaral bilang isang espiritista ay ayon sa Espiritu. Na ito, na hindi lamang sa pamamagitan ng paggabanghay na kinakailangan sa pamamagitan ng Ebanghelyo, kayo ay binabaan ng isang espiritu na mula sa kaitasan nang upang nang sa ganon ang inyong mga pangunawa ayon sa salisay ay mahikayat ninyo ang mga kaluluwa na nangailangan ng tulong. Sapagkat tulad nyo, mag-aaral na nangailangan ng liwanag mula sa kaitasan. Ang lahat, tunay nga, inaanyayahan sa handaan upang nang sa ganon ay inyong maliwanagan na kung paano ang isang ebanghelyo ay magtumimo sa inyong mga puso na mayroong pangunawa mula sa kaitasan. Hindi ang pangunawa ayon sa sanlibutan, sapagkat tunay nga maraming naligaw sa pag-aaral. Ngunit hindi ko kayo nakusahan sa anumang inyong panampalataya. Darating ang panahon, unti-unti, ang inyong panampalataya ay magkakaroon ng linaw. Tunay nga na inyong paniwala ay lalago rin yan darating ng panahon sapagkat kayo ay nilalapit ng dakilang Ama sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Kaya nga, tiisin ninyo ang mga buhay na inyong dinadanas. Sapagkat hindi lahat ay tunay nga na maging ang buhay ay masagana sa laman. Mayroon din maghihirap sa buhay sa laman. Ngunit, iisa lamang ang patutunguhan ng pag-aaral. Ang isang tunay na pananampalataya sa dakilang Panginoon ang sa inyo ihahanapin na kung paano kayo gumagawa ng matuwid sa harapan ng dakilang Panginoon. Tunay, bawat isa sa inyo ay nakagawa na ng mabuti hanggang sa ngayon. At sa dati na panahon, gagawa pa rin kayo ng mabuti. Ngunit, ano ang mabuting ipinapakita ninyo sa inyong kapwa? Saan ang gagaling ang mabuting yan? Iyan ba'y dapat na sumunod sa likuran ng dakilang Panginoon sa inyong mga gawa? Mga inibig ko mga kapatid, hindi lahat ng gumagawa ng mabuti ay naging karapat-dapat. Tunay nga, bawat isa ay sasalain ayon sa kanyang mga gawa. Tunay nga, na sa mga biyaya na pinagkaloob ng dakilang Panginoon, kinakailangan lumabas ito sa bawat isa. Sapagkat tunay nga, maraming mga bagay na nakatakip pa sa bawat isa, na kinakailangan ito yung unti-unting maalis. Nang sa ganon, maging malinaw sa bawat isa ang pag-aaral na ibinababa mula sa kaitasan. At nang sa ganon, nasa pamamagitan ng Espiritu Santo, kayo ay nalilinis. Hindi sa pamamagitan ng inyong pakiramdam sa laman, kung hindi ayon sa Espiritu, upang nang sa ganon,
Sa inyong pagkakatali ay kayo ay kalagan sa kaitaasan. Nang sa ganon, kayo ay makagawa ng malaya ayon sa kabanalan na ibinigay sa bawat isa. O mga iniibig kong mga kapatid, huwag niyong sinuhin ang inyong kaharap. Kung hindi bagkos, isipin niyo ang mabuti sa inyong kapwa. Huwag niyong hatulan agad sa inyong nakikita o sa inyong nadidinig. Sapagkat tunay nga, may kanya-kanyang antas ang bawat isa sa kanyang kalagayan sa pag-aaral. Maging kayo man ay sa inyong pakiramdam, kayo ay nasa taas ng pag-aaral. Ipakita nyo ang kaangatan ng baitang ng inyong pag-aaral. Nang sa ganon, kayo, matanaw nyo kung paano kayo bumaba at paglingkuran ang mga maliliit na yan. Nang sa ganon, ang kalinisan ng inyong puso ay tunay na ito'y malinis ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, huwag niyong laging pakaisipin na kayo ay nag-aaral sa isang mabuting paaralan. Tunay, mabuti ang paaralang pinasok nyo. Ngunit, kung hindi naman buo ang loob nyo para pumasok sa isang paaralan, kung hindi tagapakinig lang at hindi tagagawa, ano ang silbi ng mga bagay na yan? Mga inibig kong mga kapatid, bawat isa ay inaanyahan ng dakilang Panginoon na gumawa sa kanyang larian ng upang nang sa ganun, kayo ay maging karapat-dapat sa kanyang inihanda. Papaano nga to mangyayari kung ang inyong mga puso ay laging nakalaan sa takot ng sanlibutan? Baka magkulang. Ngunit hindi nyo nalalaman ang kakulangan ng bawat espiritu na kinakailangan ninyo. Baka walan nang sa ganun ay maging malaya sa paggawa na mula doon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Mga iniibig ko mga kapatid, bawat isa ay binigyan ng karapatan. Kung ano ang iyong nasa puso ay siya mo ang gawin. Ngunit wag mong kalilimutan, mga iniibig ko mga kapatid. Ang kasalanan ay kasalanan at ang mabuti ay mabuti. Kaya nga kayo na bilang mag-aaral, nalalaman niyo ang dalawang bahagi na yan, ang kadiliman at ang liwanag. Saan kayo patutungo at ano ang inyong pipiliin nang upang na sa ganun, sa bigkas ng inyong mga labi, na kayo ay anak ng Diyos, patunayan ninyo, hindi lamang sa inyong mga sarili, kung hindi sa dakilang Ama na nagbigay ng buhay sa lahat at pag-asa, na kung paano na ang bawat isa ay makaangat sa kanyang kalagayan. Mga iniibig ko mga kapatid, kailan ang panahon na kayo'y gagawa ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay nga, sa pagiging ng dakilang Panginoon, ang sino man, makapasok at mabusog. Tunay nga na ito'y magbibigay ng kahayagan ng mula sa kaitaasan na kung paano ikaw ay isang magiging halimbawa ng inyong mga kapatid. Nang sa ganon, bawat isa ay magkaroon ng liwanag at pagkakataon din naman makapag-aral sa isang paaralan na ibinigay ng dakilang Panginoon sa bawat kaluluwa. Mga iniibig kong mga kapatid, hanapin niyo ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa nang sa ganon, kayo na pagdating ng panahon, tunay nga na ang pag-asa ay maibigay sa karapat-dapat ng dakilang Ama. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig
at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ng sa bawat isa'y inihahandog at pinagpapala mula ngayon at magpakailanpaman. Ang karunungan ng dakilang Panginoon ay ibinibigay at ipinagpapatuloy na ipinagkakatiwala sa bawat isang nakikinig, sa bawat isang kumakatok at naghahandog ng kanyang kaorasan sa kanyang mga anak. Aking mga iniibig na mga kapatid, saan nyo nga ba nakikita o nahahanap ang bahagi ng dakilang Panginoon? Saan nyo nga ba nakikita ang mga bagay na pagpapala ng dakilang Panginoon? Saan nyo nga ba nakikita ang mga bagay na ikinatutuwa ng inyong mga puso? Dito ba sa sanglibutan ito? Dito ba sa mga bagay na inyong nakikita ng inyong mga mata? Dito ba ang kapayapaan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban? Na ang bawat isa sa inyo ay tunay pa rin naghahanap ng mga bagay na makapagliligaya ng isang lamang. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang karunungan ng dakilang Panginoon ay kapayapaan sa inyong mga puso, sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, upang sa bawat isa sa inyo na kumakatok at naghahanap ng kapayapaang iyan, narito, binubuksan ng kaitaasan ang isang pag-aaral sa inyong mga bahagi, ang inyong mga espiritu. Narito, binubuksan at patuloy sa inyong pinapakilala sa bawat isa sa inyo, saan nga ninyo mahanap ang kapayapaan ng inyong bahagi. Sapagkat katotohanan, bawat isa sa inyo ay nangangailangan sa sanglibutan. Kailan nga ba kayo nangailangan para sa inyong mga espiritu? Kailan nga ba ninyo kinatukang inyong mga sarili at naghahanap ng bahagi ng para sa Panginoon? Kailan nga ba ninyo nakikita ang inyong sariling gumagawa sa kanyang paturuan, sa kanyang mga utos? Sa bawat isang mag-aaral na sa bawat isa'y binibigyan ng pagkakataon na makahandog at magkaroon ng isang buhay na pinagkatiwalaan, aking mga iniibig na mga kapatid. Nakikita ba sa bawat isa sa inyo ang isang pagtiyatiyaga, ang isang pagnanasa, na sa inyong mga sarili kayo ay tunay na makabahagi sa harapan ng dakilang Panginoon na sa maliit na panahon na sa inyo ay pinagpapatuloy sa sanglibutan nito? Naalala ba ninyo ang dakilang Panginoon na kayo'y gagawa at gagawa sa kanyang sinapupunan? Sapagkat katotohanan, maliit ang panahon, ngunit ito'y sapat para sa isang mag-aaral na naghahanap, para sa isang mag-aaral at masikap na mag-aaral na naghahanap ng bahagi ng dakilang Panginoon. Ito'y sapat na sa inyo ibinigay upang kayo ay tunay ngang makalinang at tunay niyong ngang muling maalala ang bahagi na pag-ibig ng dakilang Panginoon, ang inyong mga espiritu, napakainin sa kanyang salita, napakainin sa kanyang mga gawa, na sa pamamagitan ng inyong pagparito, kayo ay tunay na iwawaksi ang mga bagay sa sanglibutan ito, sapagkat nalalaman ninyo, kayo'y inihahandog na buhay sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo'y buo na binibigyan ng pagkakataon sa harapan ng dakilang Panginoon na makatugon at higit na lalo, kayo ay tunay na makagawa sa bahagi ng dakilang Panginoon. Saang mang lugar ang bawat isa sa inyo. Saang mang lugar ang bawat isa na patuloy na nanampalataya, aking mga iniibig na mga kapatid, maging kasampatan nga sa inyong mga sarili ang bahagi ng para sa Panginoon. Maging kalagayahan nga sa bawat isa sa inyo ang pakikiisa sa kanyang harapan, upang nang sa ganun, sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral, ang bahagi ng dakilang Panginoon ang inyong makita, ang inyong maisabuhay sa inyong mga pagkatao.
sapagkat bawat isa at nilalang na patuloy na kanyang gumagawa at patuloy na nagkakaroon sa inyo sa bawat bahagi ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, inyong makita nawa sa inyong mga sarili. Hindi lamang kayo tumatakbo sa agos ng isang sanglibutan. Hindi lamang kayo gumagawa sa mga bagay na inyong ninanais sapagkat nakikilala ng bawat isa sa inyo anong ninanais ng dakilang Panginoon. Anong ninanais ng inyong espiritu. Ang makahandog at higit na lalo makabalik sa iisang layunin na ibinahagi ng dakilang Panginoon. Ang makabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat kayo'y tinuturing na kanyang mga anak. Kayo ay tunay na inihahandugan. At ang kanyang pag-ibig, ang sa bawat isa, ay patuloy na binubuksan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat aral ay hindi lamang mananatiling isang salita. Bagkus sa bawat isa sa inyo, ang aral ay tunay niyong ang gawing gawa. Ang aral ay tunay niyong ang gawing isabuhay sa inyong mga pagkatao. Upang ang pagkatuto na sa inyo ay tunay na ipinagkatiwala ng dakilang Panginoon ay inyong maging sandata sa sanglibutang ito upang sa inyong mga sarili, kayo ay tunay na maging isang matuwid na kamanggagawa ng dakilang Panginoon. Kayo ay tunay na maging isang banal sa kanyang harapan sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nakikilala ng dakilang Panginoon. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo patuloy na nagbibigay sa pangalan ng aking dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang ang aking unang ibinabahagi sa aking mga pinakaiibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig na mga kapatid, isang tunay na katotohanan na ang lahat at bawat isa sa inyo na tunay na kumilala sa pag-ibig ng dakilang Panginoon at sa kanyang bawat mga salita ay tunay na kanyang pinagpapala. Sapagkat o aking mga pinakaiibig na mga kapatid, tunay na nga na kayo ang kanyang bawat mga tinawag upang nang sa gayon tunay nga na kayo ay kanyang maging kamanggagawa na kanyang makakasama sa tunay na pagpapalaganap ng kanyang bawat mga salita at ng kanyang bawat mga gawa. Kung kaya pa naman o aking mga pinakaiibig na mga kapatid, ang lahat at bawat isa sa inyo ang siyang kanyang tinuruan, ang siyang kanyang inaakay tungo nga sa daan na kung saan patungo ito sa kabutihan, patungo ito sa kapayapaan, at patungo ito sa liwanag na kung saan o aking mga pinakaiibig na mga kapatid, ang bawat inyong mga kabuuan ay tunay nga na magtataglay ng isang kalinisan na karapat-dapat nga sa kanyang harapan upang nang sa gayon, tunay nga na kayo ay maging kanyang kamanggagawa
at maging mag-aaral na kung saan o aking mga pinakaiibig na nagkakaroon nga ang lahat at bawat isa sa inyo ng tunay na iisang layunin at tunay na iisang pagkakaisa na patungo nga ang bawat inyong paglakad. Patungo sa buhay na kung saan itinuro ng dakilang Panginoon para sa lahat at bawat isa sa inyo. O aking mga pinakaiibig na mga kapatid, tunay na nga na ang lahat at bawat isa sa inyo ang bawat mga nakapakinig ng bawat pag-aaral. Kung kaya pa naman, papaano kayo, aking mga pinakaiibig, na ayon sa bawat inyong mga pag-aaral ay tunay na gumaganap sa bawat inyong mga tungkulin? Paano nga tunay na nabubuhay ang isang tao sa sanglibutan? Ayon ba ito sa pag-ibig ng dakilang Panginoon? O ito ay ayon sa bawat inyong sariling mga kagustuhan? Sapagkat o aking mga pinakaiibig na mga kapatid, ang lahat at bawat isa nga sa inyo ay kanyang inaakay tungo nga sa daan na kung saan ito ay tunay na patungo sa kabutihan at sa buhay na walang hanggan. Na kung saan o aking mga inibig na mga kapatid, kung tunay nga na inyong titignan ang pangangailangan ng bawat inyong mga espiritu, ay tunay nga na malalaman ninyo kung papaanong puna ng pagkain ng dakilang amang nasa kaitaasa ng inyong bawat mga sariling kabuuan. Na ito, aking mga pinakaiibig, ay hindi lamang nananatiling mga pakinig sa bawat isa sa inyo, kundi pa naman ito ay tunay na nakikita sa bawat inyong mga paglakad. Kundi pa naman ito ay inyong tunay na nakikita sa bawat tunay na paggalaw ng lahat at bawat isa sa inyo, na kahit na kayo ay hindi naririto, na kahit na kayo ay hindi humaharap sa isang tungkulin, kundi pa naman o aking mga pinakaiibig na mga kapatid, ang mga ito nga ay tunay na pang-araw-araw na inyong ginagawa, habang kayo ay tunay na binibigyan ng pagkakataon ng dakilang Panginoon. At nawa o aking mga pinakaiibig, maging malinaw nga para sa lahat at bawat isa sa inyo ang iisang layunin ng dakilang Panginoon at ang kanyang pangako na tunay nga na marapat na panghawakan ng lahat at bawat isa sa inyo, na tunay na kayo ay dodoon sa kanyang pinangakong paraiso, kung tunay nga nahahanapin ninyo ang bawat kanyang bahagi, at tunay na ang bahaging ito, ang tunay nga na bumubuo sa bawat inyong mga sarili, at sa bawat inyong buong espiritu. Kung kaya ito, aking mga pinakaiibig na mga kapatid, habang ang panahon at ang oras ay tunay na nariyan sa bawat inyong mga harapan, tunay nga na kayo ay gumawa ng naaayon sa kanyang kalooban, at ang kanyang bawat mga kautusan nawa at katuruan, ang tunay na naghahari sa bawat inyong mga buhay, na kayo ay hindi na nga nangangamba sa bawat bukas na darating, sapagkat ang bawat inyong pananampalataya ay dumudoon at nakatuon sa dakilang Panginoon. Ito na lamang o aking mga pinakaiibig ang aking bawat bahagi sa mapalad na kaorasan. Muli aking iniiwan ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang siya nangang manatili sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailan pa man ang inyong kapatid sa isang pag-aaral at isang katuruan. Apostol Juan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Mga inibig na mga kapatid, tunay kayo ay naririto, sapagkat kayo ay tinawag ng dakilang Panginoon. Sapagkat kayo ay nilagay sa bawat kalagayan, sapagkat ito ay may kadahilanan. Sapagkat meron nga bang likha ang Diyos na walang kabuluhan sa bawat inyong nakikita hanggang doon sa hindi ninyo nakikita.
hanggang doon sa mga banal, sa mga angheles, sa bawat nakikisa sa inyo at bumababa. Tunay, patuloy ang paggawa. Patuloy ang pagtulong. Patuloy ang pag-aani at pagtatanim. Patuloy ang bawat mga sugo ng dakilang Panginoon upang magbigay sa inyo ng aral, ng buhay, ng pagkakataon, na kayo'y makapakinig ng bawat salita na nagbuhat sa kaitaasan. Nakikita nga ba ninyo ang gawa ng dakilang Panginoon? Na hindi nga ito nagtatapos, mga inibig na mga kapatid. Hindi nga ito napapatid. Hindi nga ninyo nalalaman kung kailan nagsimula. Paano nga ninyo makikita o malalaman kung saan ang katapusan? Mga inibig na mga kapatid, sa maliit lamang na inyong bahagi, tulad sa isang buhangin, kayo na mga likhain ng dakilang Panginoon ay tulad sa butil sa harapan ng dakilang Ama, na ang kanyang kabuang liwanag na tulad sa isang araw, kayo ang mga bituin. Kayo ang mga maliliit na liwanag na nagbuhat sa kanya. Mga inibig na mga kapatid, kayo na mga naririto, sa maliit na inyong bahagi, ano nga ba ang inyong maipagkakaloob sa kabuuan ng inyong mga paggawa? Ano nga ba ang inyong maihahandog kung ang isang Diyos ay tulad sa isang araw? Paano nga kayo makikibahagi sa liwanag na ito? Paano nga kayo makagagawa ng kalooban ng dakilang Panginoon kung kayo nga ang inyong mga paghakbang ay tulad lamang sa isang paslit o sa isang musmos? Katotohanan, mga inibig na mga kapatid, ang tungkulin na iniatang sa inyong mga balikat, na mapaunlad nga ninyo ang inyong mga espiritu. Mabigyan nga ninyo ng buhay ang bawat aral na sa inyo ay pinakikilala at itinatagubilin simula pa nung una. Na ito ay maging bahagi ng inyong buhay, maging pagkain ng inyong mga kaluluwa, na inyong mapalago ang maliit na butil ng liwanag na ito. Magkaroon sa inyo ng bunga, sapagkat hanggat hindi nga ninyo nabibigyan ng buhay sa inyong mga pagkatao, kailanman na hindi kayo makakabahagi sa liwanag na ito. Kailanman, mga inibig ng mga kapatid, hindi nga kayo makababalik sa sinapupunan ng dakilang Panginoon, ni hindi nga kayo makatatapak sa kanyang kaharian, sapagkat kayo ay hindi karapat-dapat at kinakailangan pa ng masusing paglilinis. Kinakailangan pa dumaan sa mahabang proseso ng pagpapakabanal at pagpapakabuti, sapagkat tanging ang banal lamang at mabuti sa harapan ng dakilang Panginoon ang siyang kanyang makakasama, ang siyang magiging kaisa niya sa kanyang paggawa, ang siyang magiging bahagi ng kanyang layunin at ng kanyang kalooban. At hanggang sa inyong mga paggalaw, mga inibig na mga kapatid, hanggat kayo ay umaayon dito sa sanglibutan, hanggat kayo ay nagnanasa ng maraming bagay na hindi karapat-dapat at pansamantala, mga bagay na lumilipas at inyong iiwanan. Katotohanan, mga inibig na mga kapatid, malibang maialis o maialis nga ninyo ang damit ng karumihan, ng kagaspangan, ng mga litigtiging nakuha ninyo dito sa sanglibutan. At dito'y maisot nga ninyo ang damit ng kabanalan ng inyong mga espiritu. Doon lamang lalakad ang isang espiritu upang makiisa, upang gumanap ng kalooban ng dakilang Panginoon. Upang kayo nga, mga inibig na mga kapatid, ang pagkilala ay hindi na nga lamang naayon sa pagkilala ng inyong kapwa, kundi kayo ay nakikilala ng Diyos
sapagkat kayo ay nagkakaroon ng pagsang-ayon. Kusang loob nga ninyong ipinagkakaloob ang inyong mga sarili na ihandog na ang inyong mga espiritu'y malinis, magkaroon ng buhay. Buhay na handog sa kanyang dambana. Mga inibig na mga kapatid, ito ang layunin ng bawat kaluluwa. Sabi nga, kung papaanong kayo rin naman mga inibig na mga kapatid, ang pagtawag ay hindi lamang kung kayo ay tinatawag upang pumarito sa sanglibutan, ngunit ang pagtawag at ang paghalina mga inibig na mga kapatid mula sa sanglibutan ay maiangat nga ninyo ang mga espiritu, magkaroon nga kayo ng katagumpayan at maging bahagi nga kayo ng kanyang layunin at ng kanyang kalooban. Ito lamang mga inibig na mga kapatid, ang aking maliit na bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi ng sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na inaaralan ng salita ng Panginoon. Ano nga ba ang magiging kaibahan ng bawat pakikiisa na ginagawa ng tao sa pangalan ng kanyang Panginoon? Maiiba ba ito tulad sa ginagawa sa sanglibutan? Kung ang isang mananampalataya naman ay gumagawa ayon sa Espiritu. Bakit ko sinasabing gumagawa ayon sa Espiritu? Hindi ba kayo gumagawa nito ayon sa Espiritu? Ang inyo bang pakikiisa ay ayon lamang sa sanglibutan sapagkat narito ninanasa ng bawat isa na sila'y magtipon upang ang tunay na kaligayahan sa pangalan ng Panginoon ay kanilang madama? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig. Ang nasain na ay mula pa noon hanggang ngayon. Wala nga bang nakakuha ng kagalakan ng kanyang puso sa panahon na siya'y nakikiisa para sa Panginoon? Kung ang layunin na yung itinindig mula pa noon at ngayon hanggang ngayon pinipilit niyong matagpuan, anong inyong nakita sa daanan ng buhay? Anong inyong nadampot upang hanggang ngayon ang tao mula sa kanyang sarili, hinahanap niya ang Diyos. Hinahanap niya ang pagpapala. Hinahanap niya ang kaaliwan. Hinahanap niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi ba niyo ito hinanap, aking mga iniibig? Ang inyo bang katyagaan ngayon nagsasabi sa inyong mga pagkatao, kayo ay buo na? At wala na kayong pangangailangan? Masasabi ba na ang bahagi ng pagtitipon na ito ay nagpapaunawa sa inyo na ang inyong mga sarili sapat ng handog sa dambana ng Diyos sapagkat kayo kinakitaan na ng kalinisan, kabanalan at kaamuan? Naunawaan niyo ba, aking mga iniibig, kung anong meron sa kaitaasan? Sino ang nasa piling ng Diyos? Ang mga banal. Anong kanilang ginagawa? Sila ba'y malulungkot? O sila yung nagsasaya? Katotohanan din, sinasabi ko sa inyo, sa bayan ng Panginoon, ang kaligayahan ay hindi natatapos. Hindi tulad sa sanglibutan. Ngayon na ikay maligaya, mamaya maari na itong mawala. Kaya nga ang tao ay tinuturuang makilala ang kanyang espiritu. Sapagkat tangi lamang ang espiritu ng nandyan sa inyong mga pagkatao ang makakaunawa ng layunin ng Diyos at gagawa ng kanyang kalooban. Pero sino sa inyo ang nakakakilala ng kanyang espiritu? Gumigising ba kayo sa umaga at sinasabi nyo, sa harapan ng salamin, purihin ng Diyos sapagkat narito muli ang aking espiritu. Nagnanais gumawa sa araw na ito. O sinasabi niyo sa Diyos, salamat sa Diyos at ako'y may lakas. Matatapos ko ang gawain ko sa sanglibutan. Anong mayroon sa tao? Bakit nga ba lagi sa kanyang ipinapaalala ang bahagi na tungkol sa isang Diyos?
Hindi pa ba niyo kilala ang Diyos na inyong sinasamba? Hindi pa ba niyo nauunawaan ang ninanasa niya sa bawat isa sa inyo? Kayo na tinuturuan ng mga espiritu. Kayo na kumikilala sa katwiran ayon sa espiritismo. Ano ang magiging kaibahan mo bilang isang mananampalataya na hindi kumikilala sa ganitong uri ng pangangatwiran? Maiiba ka ba sa kanila? Ang iyo bang pananampalataya higit na mas maningas? Higit na bang mas mainam? Ang patotoo ba na tangan-tangan mo ay hindi ba maihantulad sa hangin? Minsan nandyan, minsan ay wala. Ano pat kung pag-uusapan ng iyong pagkatao, hindi ka pa papari sa sanglibutan. Nakikita lamang nila ang kagandahan ng kanilang pagkatao sa salamin, ngunit hindi nila nasisino ang tunay na ako. Anong ibig kong sabihin? Ang bawat espiritu. Gaano man kahalaga kayo aking mga iniibig sa harapan ng inyong kapwa? Gaano man nila kayo iniibig at ibig pagbigyan sa lahat ng bagay na inyong ninanasa, walang hihigit sa pag-ibig ng Diyos na lagi niyang ibinibigay sa bawat isa at hinahandog. Pero sino sa inyo ang nagbibigay ng panahon upang ito ay madama sa araw-araw niyong buhay? Tama, nagsisipagpasalamat kayo sa mga biyaya. Anong biyaya ang inyong pinasasalamatan? Ito ba yung biyayang lumilipas? Sayang, aking mga iniibig. Kung ang lahat lang ng yaman na inyong natitipon na inyong iiwanan, wala kayong naiwan ayon sa katwiran ng Diyos na pakikinabangan ng susunod pang henerasyon. Anong ibig kong sabihin? Nakita niyo ba ang kasulatan kung paano nagtitik ng kasaysayan? Bawat isa'y bumabalik sa nakaraan upang basahin ang sinasabi ng kasaysayan. Hindi ba niyo ito pinakikinabangan? Hindi ba kayo natuto sa kanilang mga patotoo? At kung naunawaan niyo ang bahaging yan, anong gusto niyong balikan? Babalik ba kayo sa una upang matamo niyo rin ang pagbibiyaya kung paano noon? Hindi niyo ba hahanapin ang kaunlaran ng inyong mga pagkatao ayon sa Espiritu? O sadyang tinatanggap lamang ninyo ang kaunlaran ay ayon sa sanglibutan, sa paggalaw ng mga teknolohiya, ng mga bagay na nagpapagaan sa inyong buhay sa araw-araw? Hindi niyo ba nauunawaan ang Diyos mula noon ay nagtalaga na ng mga bahagdan ng pag-aaral sa sino mang mag-aaral na hahandang matuto ng karunungan ayon sa Espiritu, na magpapagaan hindi lamang ng buhay niya ayon sa laman, ngunit magbibigay sa kanya ng karapatang makapamuhay din ayon sa Espiritu. Anong buhay mayroon ng isang Espiritu? Anong ginagawa ng isang espiritu, aking mga iniibig? Kung ang laman na ay iniwan na, anong gagawin niya? Sapagkat kung ang layunin ng pagkakalika sa bawat isa'y paggawa, hindi nga ninyo matatawaran na patuloy kayong gumagalaw sa lipunan ng tao. Tinatawag niyo yung paggawa. Sanay kayong gumagawa ayon sa sanglibutan. Mangangahulugan ba? Sanay kayong gumawa ayon sa Espiritu? Ano ang gawain ng Diyos na inyong nalalaman? Anong karunungan ang inyong natutunan na kung ito'y nakapaloob lahat sa pag-ibig, sa katotohanan, sa kabanalan? Ang daladala niyo bang karunungan, aking mga iniibig, ay nagpabanal sa inyo upang sabihin ninyo kayo'y makakapaglingkod sa kanyang pangalan? Manggagawa, kamanggagawa, alipin, katiwala. Ano mang itawag sa bawat isa, nandoon pa rin ang paggawa. Sapagkat sa bawat manggagawa, doon na patotohanan ng bawat isa na ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi siya patay. Kaya nga bawat paggawa ay may bunga. Kahit sa sanglibutan, kayo'y gumagawa, may bunga ang inyong paggawa. Ano pat kung gumagawa kayo ayon sa Espiritu, naunawaan niyo ba ang bunga? Marahil ay oo, sapagkat nakakita na kayo ng tanda na ginagawa ng inyong mga kapatid.
Pero kayo aking mga iniibig, anong napatunayan ninyo? Sapagkat nang nagbigay ang Diyos ng mga patotoo, pagbibiyaya, hindi niya inipon sa isang tao. Ipinamahagi niya sa bawat isa. Sapagkat ninanasa niya ang bawat isa na gagawa para sa kanyang pangalan. Ang responsibilidad ng paggawa ay hindi nakaatang sa isa, kundi inilagay yan sa bawat palikat. Kaya nga ang wika ng Panginoon, ang kanyang pamatok ay magaan. Bakit nga ito sinabi? Sapagkat ito ang pinapasan at papasanin ng bawat mananampalataya na ibig sumunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Kayo ba yun, aking mga iniibig? Handa ba niyong bitawan ang dati niyong dala upang damputin ang pamatok ng Panginoon? Handa niyo bang bitawan ang sanglibutan upang makasunod lamang sa kanyang likuran? Marahil, nagiging hamon ito sa inyong pangangatwiran, sapagkat kinakailangan mo bang iwanan ng isang laman na yan upang ito ay matupit. Hindi niyo ba nabasa rin sa katitikan, marami ang nagtagumpay sa panahon na sila'y may laman, sapagkat mula rito, itinitik nila sa kaysaysayan ng sanglibutan kung paano maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Mayroong alaala para sa kanila, at hindi ito napapatid, aking mga iniibig, sapagkat ito'y buhat sa Diyos. Anong alaalang ibig niyong iwanan? Na kayo'y maalala ng inyong mga mahal sa buhay? Kayo'y maalala ngayon, bukas ay makakalimutan? Anong ibig kong sabihin? Hindi kayo nakapagtanim ng mga bahagi ayon sa katwiran ng Diyos, sapagkat kung ang mga bagay na natipon ng tao ay ayon sa katwiran ng Diyos, hindi rin siya mapaparam. Nakita niyo ba ang katwiran ng Diyos? Siya ay magpawalang hanggan. Sino man nakikiisa sa Kanya ayon sa katwiran at ayon sa paggawa, hindi siya palilipasin ng panahon. Lagi na ang Kanyang patotoo ay magiging tanda sa bawat mananampalataya na nagnanasang sumunod sa likuran ng iisang Kristo. Mga iniibig ng mga kapatid, ibig kong lubusin ang inyong kagalakan. Ito ang kadahilanan kung bakit itong sa inyo aking sinasabi. Kung magkagayon, purihin ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, sapagkat nagbigay siya sa inyo ng patotoo ayon sa Espiritu. Bagamat hindi nakikita ng ayon sa laman, pero ang Diyos ay hindi nagkait ng kanyang pagbibiyaya sa lagi na sa bawat panahon na kayo nakikipagtipan sa kanyang pangalan. Mga iniibig na mga kapatid, paano nga ba papatunayan pa sa inyo ng Diyos ang laki ng kanyang pag-ibig? Kung hindi nyo bubuhayin sa inyong mga pagkatao ang kaangkinan ng inyong mga espiritu. Kaya nga ang pag-aaral ayon sa medyuminidad ay binuksan at ngayon pinag-iintig na paalala para sa bawat mag-aaral. Hindi nyo malilinang ang katangian ng inyong espiritu malibang kayo pumasok sa isang pag-aaral. Bagamat ang bawat espiritu na yan ay wangis ng Diyos, kinakailangan din siya magkaroon ng tamang kaalaman upang siya makagawa ng tama sa harapan ng Diyos. Hindi siya maiiba sa tulad sa mga anak na meron ng tao. Bagamat kinakita nyo sila ng katalinuhan, isinusugo nyo sila sa paralan, sapagkat naunawaan ninyo marami pang karunungan at pagsasaayos ang kinakailangan matutunan upang ang isang ako na yan habang lumalago sa buhay na ito ay maging kapakipakinabang. Ano pat ganun din ang inyong espiritu, lalo na ang inyong mga espiritu. Bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili, aking mga iniibig, na aralin ang para sa Kanya. Huwag na lang kayong makontento ng mga espiritu na yan na taglay-taglay nyo ay binibigyan kayo ng pagdilat ng inyong mga mata sa umaga at hindi pa niya kayo iniiwan. Kundi samantalahin ninyo ang kanyang pakikiisa sa inyo, sapagkat ang hatid niyang pagbibiyaya higit pa sa buhay, higit pa sa nauunawaan nyo. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang kanyang pagbibiyaya. Ito ang sinasabi, ito ang kanyang kaharian, kalwalatian, at kapangyarihan. At malibang nga maunawaan ng tao ang kabuuan na yan,
hindi niya matutupad ang sinasabi din sa isang panalangin. Kung paano sa langit, ay gayon din sa lupa. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay naglingkod at sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.